Today, we are at Performax where we will be interviewing individuals to better understand how masculinity is viewed in a real-life setting. We would like to know their thoughts, opinions, and experiences about how masculinity is viewed and expressed in today's society. In this video, we will explore how masculinity is defined in our society, including common examples as well as its advantages and disadvantages. We will also look into different factors that shape this image, such as culture, tradition, education, religion, and laws. How does globalization or internationalization affect our image of masculinity in the Philippines? So, globalization or internationalization affects masculinity of Filipino men by introducing new ideas, trends, or behavior nga nakukuha nila through social medias, movies, or even daw sa mga music. So, before, ang mga Filipino men, nadidefine in sila as masculinity by makikita mo silang behavior like they are a good provider, kag inang by makikita mo silang behavior like they are a good provider, kag inang inang like hindi sila kabalo magpakita kung ano nilang tuod nga emotion. Like for example, ang isa ka lalaki, if may problema siya, sad to, wala niya ginapakita ang may problema siya, but yanda. So by having a campaign like real men should not cry. So imbis nga ginlain nila. So dapat hindi porket nga lalaki ka, hindi ka na pwede magkangis. Yanda, at syempre nakikita taman ang mga lalaki mas nagiging expressive na sila sa ilang mga emotion, like makikita mo sa social media may post na lalaki nga crave sa mga mini nga pagkaon, like something like that, bala nga ginaubraman sa mga babae. So so masculinity hindi mo lang na siya ma-define as a good provider, especially sa finance, but also sa physical, emotional, and mental sang ilang ukot. Lang. Thank you. What is the image of masculinity in the Philippines? For me also, kung tinatawag ng masculinity, mostly sa boys niya, so which is like the provide kasi yung pamilya, like ikaw ang the provide, like haligi. Pero hindi sa mga lalaki, kung ikaw tatay, katabi sa isa kabalay, so ikaw hindi ang the provide, ikaw ang program, para pangita sa kultura, para may gasto ka na sa mga balay. Tapos may sa mga words sa doon, halin sa mga tigulang, which is nga, ang mga lalaki, hindi dapat like, muna ang naging naligisang balay also. So, that means that ikaw hindi ang inapangtaan sa kwarta sa iyong pamilya kag dapat mag-provide ka din kay ginapulo ka man sa isa ka environment na ikaw ang pinaka-strong sa muna ka pamilya since ikaw ay isa ka lalaki. What are the factors that affect this? Okay, so kung negative man mo, may ara ng factors na affect sa dila, kaya since lalaki ka, may ara na words sa mga tigulang o sa ibang tao na bawal ka mag-ibig kaya since dapat strong. So, also may ara ng positive na kung lalaki ka, daw kaya mo i-handle na. What is the image of masculinity in the Philippines? Para sa ako, masculinity is as long as good provider kasi mga pamilya makaprovide ka sa kinalanghan sa needs kag as long na maayo ka sa mga pamilya as lalaki.
paninat siya. Tapos kung as long as you can maintain as your faithfulness kada loyalty sa isa yung mga partner, mas maintain na siya. Tapos as long as way kaya ka-cheat, okay na siya. Kag way kaya ka pa nakisumay, okay na siya. What's the image of masculinity in the Philippines? Image na masculinity sa Pilipinas, for me, it's supposed to mean that you are the haligi ng tahanan, and that you are not just as like the one that gives the sperm sa asawa mo. Yeah. Yeah. So basically, you have a purpose sa buhay ng pamilya mo. You are the main provider. You are the haligi ng tahanan because you are strong and you have a purpose sa pamilya mo. That's good. What are the factors that affect this? Maybe the factors that affect this are the cultures of the Filipinos way back when Filipinos were emerging. For example, way back, war was very in mind because we get to be very dominant of our property. So that is why mostly of the soldiers or mostly of the katipunans and others, maybe police, are men, and they're into guns because they are very dominant. Can you explain this image? As what I'm seeing right now, way back, men used to wear suits, and right now, men are wearing anime type and very colorful type of shirts. That means that men are now being adopted to the culture or different trends and aesthetics of other people. Way back, they are more classic and more suitable, but since the weather and also the trends and aesthetic are different now, men tends to get very adaptive to it. What is the image of masculinity in the Philippines? Para sa akin, yung definition ng masculinity in the Philippines is ang tinatawag na pagiging masipag, pagiging matyaga, and pagiging provider sa kanilang or sa kanyang pamilya, which is every time, for example, may struggles, ang kanilang pamilya, siya yung nagbibigay ng mga needs at ng mga pangangailangan, needs at pangangailangan, to sustain, for example, para ano ba yan? What are the factors that affect this? Kasi, for me, factors sa negative side lang. Factors sa negative side, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na yung lalaki yung magbibigay ng pangangailangan sa pamilya. Kaya din naman ng mga babae na magbigay ng mga needs na, for example, na kanilang mga anak. Kasi not all the time is yung lalaki yung nagtatrabaho kasi napapagod din sila. So, dyan din yung ang kanilang partner na magtulong sa kanilang pangangailangan sa buhay. Thank you. What is the image of masculinity in the Philippines? The image of masculinity in the Philippines siguro, syempre kung lalaki ka, like, grabe lang pagsalig mo nga like you're more responsible of doing things. Isa pa, kung lalaki ka, syempre you need to work hard to feed your family as well as hindi ka dapat basta-basta mag-give up. Kay ang lalaki, like do kumbaga sa engineering, ano na sa kolom, na sa kumbaga kung kumaluya ang isa ka lalaki, ang kolom, isang isa ka 50, kumaluya man.
will cause breakdown as well as it will be destroyed easily. What are the factors that affect this? Like, Siguro, pinaka-best way nga answer ko guys sa school. Especially sa course. Kay, like for example, sa engineering, mostly nga panulukan sa tao sa engineering is men-dominated nga course. Which is, sila nga hindi kaya sa babae, na dapat lalaki, syempre mabulag sa init, mga masaka ka sa mga taas nga, tapos mostly pa nga mga gaobra is all lalaki, which is very delikado sa mga babae. That's why isa na ka-reason sa mga pamangkot. what can you say about this? Siguro yung mahambal ko is sa to, like mga lalaki, like for example sa courting, di ba? So to mga lalaki, like pinapabistak ng kahoy, pinapasagod tubig, o tapos mga lalaki, like dapat hindi ka mag-ibig. Eh, syempre do, naapektuhan man na ng pagkatao kung kapaluya ka bala. Tapos subong, like, nag-umpisa natin, like, ang social media standards, or umpisa naman nga kapangita, way ng lalaki para magkakwarta, which is ginasacrifice sila, hindi lang image, like, kapagyanin sila, wala na sila mag-pamuli nga, which is very strict in that time, kaysa to, mabalaan ka lang nga may pusong babae ka, di ba, ginasakit ka na sa dinidaanan mo, di ka na mabatol, tapos subong, iba, nang okay na normalize lang ilan para lang sa views, like doon mo na ang naging subong listada. And also emotional intelligence, ang laki subong is gapato na sa babae, muda mo na reports nga inamaltrato sa lalaki, which is very different kaya sa kung ano ang nakasanayan sa ito. Okay. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since